Masama ang mood ni Audrey nang dumating siya sa pinapasukang opisina. Nakasagutan niya kasi ang chauffeur ng taxi na sinasakyan niya. Pumatak kasi ng 350 pesos ang metro. Samantalang sa tagal niyang nagko-commute sa Makati City, patungo sa pinapasukan niya ay kabisado na niya ang kanyang pamasahe. Dapat ay hihigit lamang ng kaunti sa 100 pesos ang fare niya. Ang hinala niya ay may batingting ang metro ng tsuper, kaya napakabilis pumatak niyon. Nang sumakay naman siya sa elevator, ay nagkapunit pa ang stockings niya dahil sa nakausling kawad na hindi niya alam kung bakit nakaligtas sa teknisya ng gusaling yun. Ngunit hindi siya dapat magpaapekto sa mga hindi magandang nangyari sa kanya ng umagang yun. Papangit lang siya dahil lumalabas daw sa aura ng isang tao ang negative vibrations. Inisip na lang niya siguro ay malaki ang pangangailangan ng tsuper na yun, kaya nagagawang manggansyo ng kapwa. 2 dosena siguro ang anak nun. At siguro din ay kulang sa budget ang maintenance department ng kanilang gusali. Dapat na lang siyang mag-ingat sa susunod. Bulong niya sa sarili. Kaya naman para siyang nakalutang sa alapaap nang pumasok siya sa main office ng kumpanya nila na namamahagi ng mga scotch tapes, glue, post-it pad, thumbtacks at kung ano-ano pang basic office supplies. Sales executive siya roon. Kakausapin niya ang kanyang boss upang iparating ang magandang balita na napapirma na niya si Mr. Lee. It was her third multi-million contract in the last quarter of the year. Dahil sa galing niya, ay maraming ibang corporations ang gustong pumirata sa kanya. Ngunit may ibang plano siya at hindi kasama roon ang habang buhay na maging empleyado lamang. She knew she could do it and be more. Hindi niya ganoon ka-close ang mga ka-office workers na naroon dahil hindi naman siya madalas doon. Madalas ay nasa labas siya at naghahanap ng mga prospective clients. Pero alam niyang kilala siya ng mga ito. May reputation siya sa opisinang iyon na istro o sip-sip sa kanilang boss dahil mabait iyon sa kanya. Gayunpaman ay binati niya ang mga taong naroroon. Good morning! Napahinto siya at nagtaka nang makitang nagkukumpulan ang mga tao sa isang mesa kung saan umiiyak ang isang babaeng nakapink na blouse. Cathy yata ang pangalan ng babaeng iyon sa pagkakatanda niya. What happened? Usisa niya nang makihalubilo sa mga ito. Tiningnan siya ng isang matabang babae na lalo pang lumapad dahil horizontal ang print na suot ng blouse. Dapat vertical lines ang pinipili mo para magmukha kang slim. Payo pa niya rito. Si Cathy problematic. Anito na tila naiinis sa kanya dahil pinansin niya ang fashion statement nito. Obviously, ano bang nangyari? Mukha ka ng raccoon dyan. Aniya kay Cathy. Suminghot-singhot to. There was something about the way she dabbed her eyes. Parang pilit pa rin itong nagpapakapoys sa harap ng audience kahit kumalat na ang makeup. My boyfriend broke up with me. He asked me for something I couldn't give him without the sacrament of marriage. Nagalit siya sa akin. He asked me for the last time. Ang sabi ko, hindi talaga pwede. 3 araw na niya akong hindi tinatawagan. Kapag ako naman ang tumatawag sa kanya, palaging naka-off ang cellphone niya. Pinuntahan ko siya sa pad niya at tinanong kung bakit palaging out of reach ang cellphone niya. He said we were over. May bagong girlfriend na raw siya. Iyak na wika nito. Yun lang ang iniiyak mo? Akala ko pa naman na wala ang mahal mo sa buhay. Napamaang sa kanya ang lahat. Audrey, Cathy is depressed. Wika ng babaeng umaalok kay Cathy. Siguro ay best friend nito ang babae. Waring sa pananaw nito, ang iwan ng boyfriend ay katumbas ng pagkakaroon ng AIDS o cancer. Bakit? Tanong niya. Niloko siya ng boyfriend niya. Wika nito. Lumabi siya. Wala akong nakikitang taong naloko rito. What I am seeing is a woman who couldn't give a piece of paper
without taking a pad paper. Everyone muttered along. What? Tumayo si Cathy at hinarap siya. Parang automatic na nagsara ang tear ducts nito. Wow! How did you do that, she thought? Bulong niya. Lalo niyang pinatibay ang hinala niyang nagdaramdam lang ito para makakuha ng simpatsya at awa. Ganoon daw ang mga taong mahihina. Palaging kailangan ang ibang tao para makatayo. You don't understand dahil hindi sa'yo nangyari. Mataray na sabi nito sa kanya. Siguro, ibinibigay mo sa boyfriend mo ang lahat ng hilingin niya dahil natatakot kang iwan ka niya. Wala na nga pumapatol sa'yo dahil old maid ka na. Maarteng wika nito. Another tactic. Pintasan ang kaaway upang mabasa ang papel nito sa iba. So you wanted your boyfriend to marry you? Some women use their virginity to blackmail men. They say it is the greatest gift they could give their husband. But it's not the way men will always see it. Have you heard that woman who used that line? It's their subconscious mind. What they really mean is, if you want to bed me, give me everything I want. If you're not aware, that behavior is called greed. Ngunit duda siya na virgin pa si Cathy. Maybe she was just like her, to a woman who was troubled with her age. Dahil hindi na rin naman bumabata. She was 29 going 30. Ang pagkakaiba lang niya, hindi niya gagamitin ang virginity para pilitin ang isang lalaki na pakasalan siya. How dare you? Wika sa kanya ni Cathy. Nakakuyom pa ang kamay nito. Para sa kanya ay tapos na ang usapan at wala itong maikatwiran dahil guilty ito. Thank you, she said sarcastically. Nagpapasalamat talaga siya na hindi niya kailangan makulong sa staff office unit na yon kasama ang mga taong katulad nito na makitid ang utak. Iniwan na niya ang mga ito. Kumatok siya sa opisina ng presidente at general manager ng kumpanyang nangangako ng innovation. Come in, wika ng nasa loob. Pumasok na siya sa loob. Good morning, Andrew. Nawala siya sa wisyo nang makitang hindi ang boss kundi ang anak nitong si Nathan ang nasa likod ng executive desk. Bakit? May sakit ba si Andrew? How could it be? Malakas pa sa kalabaw matandang yun. Good morning. Ganting bati ni Nathan. Nakatingin pa rin sa kanya nang isinara niya ang pinto. Lumakad siya palapit dito. Hindi ko alam na ikaw na ang in charge. Medyo tabingi ang pagkakangiti niya. May not so very bright past sila nito at para sa kanya ay hindi iyon maganda sa trabaho. But then again, things are what you want to see it. Kung hindi niya iisipin ang tungkol sa nakaraan nila, walang magiging problema. Andrew's taking a vacation. A first in 30 years. Isinuksok nito ang fountain pen sa holder. Sandaling pinagmasdan nito ang mukha niya. Pagkatapos ay hiningi ang hawak niya. May I? Wika nito. Ah yes, here. Ito ang kontrata sa atin ni Mr. Lee na nilalakad ko noong 1 linggo pa. 3 years. But he said that after 6 months, pwedeng pag-usapan ang pag-extend hanggang 10 years. I think may problema siya sa accounts, pero hindi naman seryoso. Patango-tango ito habang pinag-aaralan ng contract. I think that's good, she said in a conversational tone. Clueless na nag-angat ito ng tingin sa kanya. Andrew is taking a vacation. He deserves it. Nakasanayan na niyang on first name basis ang tawag sa kanyang boss dahil malapit naman sila sa isa't isa. Yeah, ayaw pa niyo nung una. And then, nagkaroon siya ng mild stroke. I think it scared the hell out of him. At na-realize niyang tao lang siya, not some sort of god. Umiling ito. Pakipirmahan na lang dito. Aniyang itinuro ang isang section ng papeles. Kinuha ulit nito ang fountain pen. Remind me to get rid of this pen. Wika nito habang pumipirma sa espasyong itinuro niya. It's too serious looking na kay Dad lang nababagay ito. You have to tell your secretary to remind you that.
Wika ni Audrey. Nakataas ang isang kilay na tumingin ito sa kanya. Why? Hindi ako rito sa opisina nagtatrabaho. We won't be seeing each other that much. Matter-of-factly na wika niya. Why ulit nito? Natawa siya. Because he smiled, reminding her that he still had the most perfect set of teeth. Iniabot nito sa kanya ang papeles at tumayo na siya. Good day, Mr. Cruz, and welcome to Big Innovation. Tumayo na rin ito at saka inilahad ang isang kamay. They shook hands. Thank you, Miss Gonzales. Napatingin siya sa magkalapat na kamay nila ng binata. It reminded her that this was probably one of the most handsome men she had seen in his lifetime. But he still didn't have the magical effect on her. Pero ang kagwapuhan nito ay hindi nakakaapekto sa kanya. Where is the space where the Gundam boyfriend of hers? Nangako si Carlo kay Audrey na susunduin siya nito pagkagaling niya sa opisina ng Innovators. Pero ni hindi ito tumatawag o nagte-text para ipaalam kung kanselado ang kanilang date. Wala siyang balak hintayin ito habang buhay. Naiinis lamang siya sa lalaki, kaya kinontak niya si Tristan, real estate agent at best friend niya ang binata. Yes, hello? Sagot nito. Nasaan ka? Tanong niya rito. Nasa Commonwealth, pauwi na, bakit? Sunduin mo ako dito sa opisina. Nagka-amnesia na naman ang boyfriend ko. Inis na wika niya. Sure, pero mag-lunch muna tayo bago kita ihatid. Tomguts na ako. Tumawa pa ang nasa kabilang linya. Umikot ang mga mata niya. Knowing Tristan, alam niya siya ang pagbabayarin nito ng lunch. At hindi lang lunch ang ipasasagot nito sa kanya. Malamang na pati gasolina ng kotse nito kung mamalasin. Mauutangan pa siya nito. Hay buhay. Wag na lang, magtataksi na lang ako. She heard him laugh. Don't worry, mapera ako ngayon, nakabenta ako. Eh di maganda, maililibre mo naman ako. KKB tayo no? Reklamo nito. Hindi na siya umangal. Okay, hihintayin kita dito. Hindi ka magkakaroon ng ibang kaibigan maliban sa akin kung palagi mong aawayin ang mga tao sa paligid mo. Sermon ni Tristan kay Audrey nang nasa bar restaurant sila. Tapos na silang kumain at inuubos na lang nito ang in-order na beer. Hindi ko sila inaaway. I'm trying to enlighten them. Iyon ang tunay na pakikipagkaibigan. Kailangang ibukas mo ang mga mata nila sa liwanag. Tinungga niya ang kanyang inumin na gawa sa egg white at lime juice. She never liked alcohol. Pero sana lang magpa-impress ka muna bago mo ipamukha sa kanila na may mali sa kanila. Ang dating kasi ay parang namimintas ka at ikaw lang ang magaling sa kanilang lahat. Sermon pa ng kaibigan. But they're silly. Bakit ba kasi kailangan ko ipagduldulan ang sarili ko sa kanila? Giit ni Audrey. Ito ang nag-e-encourage sa kanya na makipagkaibigan sa iba. Kahit nakasanayan na niya ang maging independent simula pagkabata. For her, she could survive on her own because she was not weak. Naikwento niya rito ang pag-atungal ni Cathy dahil iniwan ng boyfriend. Because you need compassion and human touch. Yung mga opisina mo, they are acting like women because they are. What is wrong with that? They are silly. Para sa kanila, umiikot ang mundo sa pagkakaroon ng lalaki sa buhay nila. I can't blame them. My former professor said that a woman like that needs security that she could find in men because she couldn't find it in herself. As for me, I'm secured. That's why I can't find a reason to look for a man in my life. Kung magpapakasal man ako, para lang sa baby. Wika pa niya. Nagkibit balikat ito habang namamapak ng pulutan. He had heard that line from her 100 times. You said you believe in love. Tanong nito. I do, but not in fairy tale manner. Love dies, like everything else does. That's the whole idea of this universe. There is no such things as happy ending. Dahil alam mo naman nating lahat kung ano ang patutunguhan nating lahat. Death. Seryoso na wika ni Audrey. You sound like anyone's nightmare.
I'm just seeing things from mirror. She sipped her drink. Naka-indefinite leave si Andrew. Pero tingin ko, he's retiring. Si Nathan ang pumalit sa kanya. Deklara niya. Napahinto si Tristan sa paglagkok ng scotch. Kilala nito si Nathan dahil naikwento niya ito minsan dito. Nathan? As in si ex-boyfriend mo? Wow! At least, something colorful happened to your life. May hint ng nanonuksong ngiti sa sulok ng full lips nito. Napansin niya iyon dahil naalala niyang manipis ang mga labi ni Nathan. Parang sa foreigner. Tristan was not one of the most handsome men she had met. But he was probably one of the most attractive. Hindi flawless ang features nito. His eyes were too small. Halos mawala na ang mga iyon sa pagitan ng thick and dark lashes na kinaiinggitan kahit ng mga Bombay. Katamtaman lang ang tangos ng ilong nito. May cleft chin din ito. Ngunit ang highlight talaga ng mukha nito ay ang mga labi nito. They were sensual and sexual. He was never my ex. I'll never dream of it. Nanligaw sa kanya si Nathan noong high school days nila. She was a freshman. He was a senior student. Malaking bula siya noon pa man, kaya naliligawan na siya. Si Nathan ang pinakamakulit sa mga naging manliligaw niya. Ang huli niya ay pinanindigan lamang nito iyon dahil ayaw nitong mapahiya sa mga kaibigan. Ipinamalita nito sa buong campus during a program na mapapasagot siya nito. Hindi pa man ito nanliligaw. Doon nag-ugat ang inis niya rito. Pagkatapos ay nalaman na lang niyang may nagkalat na mag-on na sila. After a week, ang kumalat namang chismis ay nakipag-break na sa kanya si Nathan dahil hindi naman daw talaga siya type nito, na nacha-challenge lang daw ito. Sa kabila ng lahat, nakahinga siya ng muluwag dahil wala nang nangungulit sa kanya. Now, that irritating guy was her new boss. Alam niyang anak ito ni Andrew. Pero kailanman ay hindi pumasok sa isip niya na maagang magre-retiro si Andrew because he looked indestructible. Ang alam niya ay walang amor si Nathan sa family business nito. Networking ang pinagkakaabalahan nito noon, she heard. Anong naramdaman mo nung makita mo siya? Nanunukso pa ring tanong ni Tristan. Sa tingin niya ay pinagkakatuwaan siya nito. Pinandilatan niya ito. I'm feeling. Remember, wala akong nararamdaman sa kanya. But there must be something. Iniamba niya rito ang hawak na tinidor. Itinaas nito ang mga kamay nito. I surrender. Let's talk about your plans. May pakiramdam ako na ngayon, si Nathan na ang bagong boss mo. Lalo mong gugustuhin magsarili. Yun din ang pakiramdam niya. Makokontrol niya ang kanyang pagkainis kay Nathan. Pero wala nang dahilan para manatili pa siya sa kumpanya ng pamilya. Gusto lang niyang tumanaw ng utang na loob kay Andrew, kaya nananatili pa rin siya sa Innovators. But now that he was retiring, she had more reason than ever to submit her resignation letter. Sasamahan kitang kumuha ng business permit, wika pa ni Tristan. Good morning, birdie birds! Bati ni Audrey sa mga ibong nakadapo sa terrace na inuupahan niyang bahay. Kinaumagahan nang magising siya. Dinampot niya ang bote ng bird feed. Nagsisili parang palayo ang mga ibon nang ihagis niya ang feeds. Ngunit alam niyang babalik din ang mga iyon maya-maya. Nag-iinat na bumalik siya sa loob ng bahay. Nag-e-exercise siya tuwing umaga. Pero tinatamad siya ng araw na yon. Maaaring may kinalaman pa rin doon ang pagdating ni Nathan sa Innovators. Mag-isa lang siya sa inuupahang bahay dahil wala na siyang kapamilya sa Pilipinas. Nasa States ng lahat. Pero maliban sa daddy niya, wala talaga siyang kadugo sa mga iyon. 4 years old siya nang maghiwalay ang mga magulang niya. Nag-asawa ng iba ang daddy niya sa isang babae na may mga anak na din sa ibang lalaki. She was left with her mommy who had turned into an alcoholic. After 5 years, her mommy committed suicide. Kinuha siya ng daddy niya. Ngunit sa tingin niya ay napilitan lang itong gawin yon. Hindi rin niya maramdamang tanggap siya ng mga bagong anak nito.
Kaya nang 15 anyos na siya, ay pinili niyang umuwi sa Pilipinas. Sinusustentuhan siya ng kaniyang ama. Ngunit pagkalipas ng 3 taon, huminto na rin iyon. Napilitan siyang kumayod upang maipagpatuloy ang pag-aaral niya sa kolehiyo. All that seems so long ago now. Ngayon ay isa na siyang matagumpay na working woman. Tiningnan niya ang mga cupboards niya. Wala na pala siyang kape. Ipinasya niyang magpunta sa 24-hour convenience store na nasa kanto lamang ng village. Wala namang brewed coffee sa tindahan. Hindi niya kayang umpisa ng araw nang hindi nilalagyan ng caffeine ang kanyang katawan. Binalikan niya ang kanyang cellphone sa kwarto bago siya tuluyang lumabas ng bahay. Idinayal niya ang numero ni Carlo habang naghihintay siya ng tricycle. "Hello, Carlo?" Wika niya nang marinig na ang tinig ng nobyo sa kabilang linya. Sumakay siya sa tricycle na huminto sa harap niya at sinabi sa driver niyon kung saan siya bababa. Tama nga ang kutob ni Audrey. May sumusunod sa taxi na sinasakyan niya. Kanina pa niya napapansin ang itim na Toyota Corolla na nasa kanilang likuran. Kagagaling lang niya noon sa Santa Rosa Technopark kung saan nakabase ang planta ni Mr. Lee. "Ineng, anak ka ba ng milyonaryo?" Tanong sa kanya ng may edad na tsuper ng taxi na pinagpapawisan. Marahil ay napansin din nito ang sasakyang iyon. "Hindi po, Manong." Nagulat siya nang iparada nito ang taxi sa shoulder ng highway. "Pasensya na, pero ayokong madamay. May pamilya ako." Wika ng matandang driver. Pero highway po to. Naisip niyang hindi siya dapat magpanik. Hindi naman talaga siya mayaman, kaya walang magkaka-interes na kidnapper sa kanya. Tahimik na bumaba na lang siya ng taxi. Mabilis iyong pinaandar ng driver. Ilang sandali lang ay ang itim na Corolla naman ang pumarada sa shoulder ng highway. Nagulat pa siya nang makita si Carlo. Itinulak nito pagbukas ang pinto sa passenger seat. "Sakay na, Audrey," he said, his face troubled. "Shit, Carlo! I told you I don't want to see your face again." Pero sumakay pa din ito sa kotse. Wala naman siyang choice dahil walang magpapasakay sa kanya sa highway. "Gusto kong magpaliwanag," sabi nito. "Audrey, I love you. We're getting married, right? Surely we could talk things out." "Carlo, ayoko na. You promised not to see that girl again." Si Kylie ang tinutukoy niya. Ang ex-girlfriend nito na obsessed pa rin dito hanggang ngayon. Minsan ay pinuntahan pa siya ng babaeng iyon at inaway-away. Ito rin ang babaeng nakita niya kaninang umaga na kasama ni Carlos sa Altis. Malapit lang sa village na tinitirhan niya ang bahay ni Kylie. "At bakit kailangan mo pang magsinungaling? Idadahilan mo pang busy ka sa work. Tapos, kasama mo pala ang babaeng yun? Tinakot mo pa yung taxi driver na sinasakyan ko. Pinababa tuloy ako." Galit na wika niya. "Itinago ni Kylie ang cellphone ko kahapon, kaya hindi kita natawagan. Ayaw niya akong paalisin kanina. Kinuha niya yung susi ng sasakyan ko. That's why I have to rent this." Paliwanag pa ng nobyo niya. "Carlo, may kamay ka. Bakit hindi mo inumbag?" Inis pa din na wika ni Audrey. "Kawawa naman, babae pa din yun." Giit pa din ng lalaki. "Ang sabihin mo, kawawa naman, she gave you a favor. At ayaw mo makasira kayo dahil lagi siyang nandyan kapag tinatawagan mo." Gumiti ang pawis nito sa noo. Halatang hindi ito komportable sa usapan nila. "I have needs." Mahinang wika ng nobyo. "So, bakit hindi ka pumunta sa prostitution house and let the girls there take care of your needs? Bakit kailangan ang babaeng yun pa? That's the issue here." Prangkang sabi niya. Namula ang mukha nito. Naiintindihan niya ang pagkakaiba ng babae at lalaki pagdating sa physical needs. Hindi naman kasalanan ng mga ito na mas malakas ang sex drive ng mga ito.
Pero hindi pa rin niya ibibigay kay Carlo ang kanyang sarili hanggat hindi pa sila kasal. Hindi naman sa conservative siya. Hindi lang talaga niya gustong gawin yun. For what? For pleasure? She doubted it that she would find pleasure doing it with him. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw niya kahit wala naman talaga siyang konkretong dahilan kung bakit tumatanggi siya kapag nagpaparamdam ito. Pero kapag kasal na sila, hindi na siya makakatanggi. That was why he had to wait until after their wedding. Unfortunately for him, hindi na sila magpapakasal pa. Nag-iingat ako. Ayoko namang bigyan ka ng sakit once we married. Katwiran nito. Carlo, buo ng pasya ko at hindi na magbabago yun. Seryoso na wika ng dalaga. Audrey, please. You know you're my life. I can't live without you. Kinagap nito ang kamay niya. Binawi niya yun kaagad. Magbigay ka ng oras para dyan sa sarili mo. Makakalimutan mo din agad ako. Hindi siya nagseselos kay Kylie. Pero alam niyang kahit kasal na sila ni Carlo, ay manggugulo pa rin ito sa buhay nila. At hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha sa kanya si Carlo. Ayaw niya na magulong buhay. Ayaw rin niya sa taong sinungaling. Ipapaubaya na niya kay Kylie si Carlo kung yun ang gusto nito. You're kidding, right? Wika ni Audrey kay Lynn na tulad niya ay sales executive din sa Innovators. Pagkatapos niyang marinig ang ibinalita nito. Magkakaroon na raw sila ng regular na hours ng pagpasok sa opisina gaya ng ibang mga empleyado roon. Kausap niya ito sa telepono. Nope, and believe me, ganyan din ang reaksyon ko when I heard that news. Sabi nito. But that's unfair. Kaya nga tayo ahente dahil tayo ang naghahabol sa mga kliyente sa labas ng kumpanya. Tapos ikukulong nila tayo sa 4 na sulok ng opisina? Paano tayo makakapagsara ng transaksyon? Inis na wika niya. I have no idea. Anyway, hindi pa naman confirmed ang nasagap ko. Wala pang nakakaalam na kumpletong detalye. Alamin na lang natin sa meeting mamaya. Okay. Pagkatapos magpaalam, ay masama ang hilat siya ng mukha niya nang pindutin ang end call button. She was going to have a desk job. Ang pinakaayaw pa naman niya sa lahat ay yung nakaglu ang pang-upo niya sa silya. Hindi pa yata lumilipas ang galit sa kanya ni Nathan dahil sa pambabastad niya rito noon. Kaya gumaganti ito sa kanya ngayon. Bulong niya sa sarili. Sa kabilang banda, matagal nang nangyari yun. At pareho na silang mature, kaya bakit nito gagawin yun? 1 oras na lang at mag-uumpisa na ang kanilang meeting. She took a 10-minute shower. Isinuot niya ang red sweater niya dahil yun lang ang planchado sa closet niya. Magkakapatong pa ang mga sinamsam niyang sinampay na balak sana niyang planchahin ng hapong iyon. Bago niya natanggap ang balita na nagpatawag ng meeting si Nathan sa Innovators. 50 minutes later, nakaupo na siya sa conference room ng kumpanya at naghihintay sa pagdating ng nagmamagaling na boss nila. Maya-maya ay bumukas na ang pinto ng conference room. Nagsitayuan silang lahat. Karamihan sa mga babae ay nanlaki ang mga mata at napatigil sa paghinga saglit nang makita nila si Nathan na napakagwapo at matikas nitong business suit. Siya lang yata ang buhay ng mga sandaling yun dahil inisip niya kung paano kokontrolin ang muling pagkabuhay ng inis niya rito. Good afternoon, Mr. Nathan Cruz. Chorus ng bati ng lahat. Good afternoon. Seryosong wika nito. Hinawakan nito ang bumubukas na suit at pinagsalikop iyon bago umupo. Naalala niya si George Bush sa asta nito. Isa-isa nitong inilabas ang laman ng briefcase. Performance grid nila yun. So, napag-aralan na pala nito iyon. Bulong niya sa sarili. Good news iyon para sa kanya. Dahil ang ibig sabihin ay alam na nitong isa siyang malaking kawalan sa kumpanya kapag hindi niya nagustuhan ang sasabihin nito. At ipinasya niyang umalis. Sorry if I have to interfere with your plans this afternoon.
Medyo nakangiti ng sabi nito. Okay lang, boss. Wika nang hindi niya alam kung sadya ang pagkakasulyap nito sa kanya. Pero pinasadahan na naman nito ng tingin ang kabuuan niya. Siya lang ang hindi formal ang suot sa mga naroon. Wala na rin siyang plantsadong maong jeans, kaya simpleng pants ang nahugot niya sa kanyang cabinet. Malinis naman yun, at iyon ang mahalaga sa lahat. Tumikhim ito. Ikaw, Miss Gonzales, nagja-jogging ka ba nang malamang may meeting? He seemed to be trying to lighten the mood by attempting to crack a joke. Naghagik-hikan ang mga coworkers niya. May nagja-jogging pa ng hapon, Mr. Cruz? Seryosong tanong niya. She had nothing against humor during boring meetings. Huwag lang siyang gagawing katatawanan dahil lumalabas ang pagkasuplada niya. Para namang sinupalpal ito. Natuwa siya dahil ang nakita niya ay ang 16 years old Nathan na hindi makahirit sa kanya. Si Lynn ang pumutol sa awkwardness ng sitwasyon ng boss. Ano ba ang purpose ng meeting na to? Tanong nito. Nang magpaliwanag si Nathan, ay nakita niyang may authority rin pala ito, katulad ng ama nito. Ang lahat ay nakikinig, at waring nadadala sa convincing power nito. Hindi lingid sa inyo na isa kayo sa mga empleyado ng innovators na nakakatanggap ng pinakamalaking benefits at salary. At kung susumahin, kayo rin ang may pinakamaliit na working hours. Paliwanag nito. Nagtaas siya ng kamay at tumango naman si Nathan bilang pag-recognize sa kanya. If you think what we're earning is too much, I just want to say we deserve it. Kami ang nagdadala ng pera sa kumpanya. Kami ang pinaka-importanteng empleyado rito. Seryoso na wika ni Audrey. Hindi ko naman kine-question kung deserving ba kayo sa sinesweldo nyo. Alam kong naghihirap kayo para sa trabaho nyo. Wika nito. Tama ka. Wika ni Audrey sabay tango. Pero ang ilan sa inyo ay mas nag-e-excel kaysa sa iba, according to his grade. Iniharap nito ang hawak na folder na may nakaguhit na bar sa tapat ng bawat pangalan ng SE. Kanya ang pinakamataas na bar. Ang gusto kong mangyari ay magtulungan kayong lahat upang umakyat pa ang performance ng bawat isa. But we're doing our best. Nagkataon lang na mas maganda sa amin si Audrey, kaya mas maganda ang performance niya. Pagbibiro ni Ana na palaging problemado sa hindi makontrol na pagdagdag ng tigyawat nito. I have a solution to that. May kinuha uli si Nathan sa briefcase nito. This is my proposal. Aprobado na ito ni Papa at ng mga board members. Binigyan nito ng kopya ang bawat isa sa kanila. Pinag-aralan ni Audrey ang proposal. Aprobado na nga iyon ng board dahil pirmado na. Ngunit para sa kanya, ay binuldoser na rin ni Nathan ang proven at old-fashioned na paraan nila ng pakikipag-communicate sa mga kliyente. From door to door ay gagamit sila ng computers. Sa ganoong paraan daw ay mas marami silang makakausap na kliyente. Doon na rin sila makikipagnegosasyon upang masala ang mga promising new clients. The desk job theory. She had to admit, very appealing nga ang konseptong yun. Hindi masyadong aksaya sa pagod at panahon. But she was not about to show she was impressed. Sa proposal na to, kailangan pa rin makipagkita ng mga SE sa clients. Paano yun kapag sabihin na nating nakikipag-chat pa siya? Tapos, naalala niyang may appointment pa pala siya. Hindi siya pwedeng umalis na lang basta. Wika niya. That's why I have to divide you guys into 2 groups. The first one ay yung sa mga makikipag-usap sa client through emails and chat. Ang naisip ko, ilagay rito ang mga may mataas na performance dahil proven ang galing nila sa pakikipag-usap sa mga kliyente. Once the transaction is settled, dito na papasok ang pangalawang grupo. Magkukunwari sila na sila ang nakausap ng kliyente. It doesn't matter kung makahalata man ang kliyente dahil mostly ay pirmahan na lang ang magaganap sa parteng to. Wika pa ni Nathan. Parang umakyat sa ulo ang lahat ng dugo niya. Kung ganoon, ay siya ang kauna-unahang candidate na uupo sa harap ng computer?
Hindi na siya makakalabas para malibot ang mga class na restaurants sa Metro Manila tuwing may i-date siyang kliyente. That was unfair. Bulong niya sa sarili. Paano mo naisip ang ganyang idea? Kunot noon na wika ni Audrey. Why? For the benefit of the company, of course. Wika ni Nathan na may ngiti sa labi. Flashing his irritating pearly white teeth. Pero hindi niya pinaniniwalaan ito. Sa pagkakakilala niya rito, palaging ang sarili nito ang unang iniisip nito. And his proposal was too fishy. It stunk. Pagka-uwi ni Audrey, ang unang ginawa niya ay ang pag-aralan ang balanse niya sa bank account. To her dismay, mas maliit iyon kaysa sa kanyang inaasahan. Naalala niyang bumili nga pala siya ng bagong air conditioning unit ng nakaraang buwan dahil nasira na ang dating aircon na ginagamit niya. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Tristan. Pwede ba tayo magkita ngayon? Tanong niya sa kausap. Ano na naman ang kailangan mo? Kabisado na nito na tinatawagan niya ito kapag may hihilingin siya. Tineterrorize ako ng bagong boss ko. Pautangin mo naman ako. Promise, kapag nagtagumpay ang negosyo ko, gagawin kitang vice president. Paglalambing niya sa best friend niya. Ikaw? Mateterrorize? Ang isang Amazona? At saka wala akong pera. Alam mo namang pamilya ko lang ang mayaman, pero hindi ako. Tanggi ni Tristan. Di ba? Nakakomisyon ka? Ubus na. May pinagamitan ako. Giit pa ng lalaki. Basta pupunta ako dyan ngayon. Magdadala ako ng dinner. Iyon ang password, kaya naman agad na pumayag itong pumunta siya sa bachelor's pad nito. Iniabot ni Audrey kay Tristan ang Tupperware na may lamang kalderetang baboy nang buksan nito ang pinto. Binuksan nito ang Tupperware at inamoy ang laman niyon. Sarap naman nito. Nakangiti na sabi ng binata. Sumalampak naman siya ng upo sa sofa nito. Sinuma ko ang savings ko. Kulang pa rin ng 80k. Pahayag niya. Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan. Kahit i-hypnotize mo ako, wala ka makukuha sa akin. Dinala nito ang Tupperware sa dining na tanaw mula sa sala. Naglabas ito ng mga plato at kubyertos. Kapag nag-resign ka, di pa may matatanggap ka? Tanong nito. Hindi kasama yun syempre. Kailangan ko rin ng panggastos. Halika nga muna rito. Seryosong usapan to, Tristan. Nag-aalangang iniwan nito ang ginagawa at lumapit sa kanya. Marangya ang kinamulatang buhay ng binata. Pero para itong patay gutom kapag kaharap niya. Wala ang gentleman ways na dapat ay taglay nito. Nakita na niya ang nakatatandang kapatid nito na si Clifford na parang kasapi ng isang royal family. Magkaiba talaga ang dalawa. Pero alam niyang sensitive si Tristan, lalo na kapag ikinukumpara ito sa kapatid. Tutulungan mo ba ako o hindi? Hanggang salita ka na lang yata eh. Pangongonsensya niya sa kaibigan. Napakamot ito ng ulo. Hindi pa pwedeng next month? Mangungutang nga sana ako sa'yo ngayon. Pantubos na lisensya ko. Nahuli ako kanina. Nangako ito noon na mag-iipon para makisosyo sa negosyong naisip niya. Pero ang tinamaan ng magaling, mas mabilis pang maglustay ng pera kaysa kitain iyon. Bakit kasi hindi ka magtrabaho sa kumpanya ng mga magulang mo? Kailangan mo naman talaga sila dahil gastador ka. Reklamo ni Audrey. Tapos ano? Papansinin nila ako sa lahat ng ginagawa ko? Lalait-laitin nila ang kakayahan ko? Wag na. Magpapabahay na lang ako sa matrona. Kunot noo na wika ni Tristan. Nag-about face siya. Ano ba yung iniisip mo, Tristan? Humalakhak ito. Biro lang. Hindi naman ganun katapang ang sikmura ko. Bumuntong hininga siya. Paano na yan? Hindi mo rin pala ako matutulungan. Ang akala ko pa naman kaibigan kita. Wala ka rin naman palang kwenta. Reklamo pa niya dito. Uutangan mo pa ako. Bakit hindi mo nalang ipagpaliban ang pagre-resign mo? Pagtiisan mo muna yung bagong boss mo kahit ilang buwan lang. Madali namang lumipas ang panahon. Nakatitig sa kisame na lumabi siya. Kung ganitong hindi rin pala niya maaasahan ito,
Wala na nga siyang ibang opsyon. Ano pa bang magagawa ko? Malungkot na wika niya. So okay na, kain na tayo. Nakangiti na sabi ni Tristan. Nagchichismisa na naman ang mga empleyado sa innovators nang dumating si Audrey. Napatingin ang lahat sa kanya at pawang umismid. Waring hindi lang siya ang nag-aalsa ang kalooban na magiging regular na magkakasama sila ng mga ito sa opisina. Ay naku, sumikip na naman dito. Ang init pa. Dapat i-request nating upahan na ang buong palapag para hindi naman tayo mukhang sardinas dito. Malakas na sabi ng best friend ni Cathy na hindi niya alam ang pangalan. Wala rin siyang balak alamin pa. Isang divider lang ang harang ng bagong area ng mga SES sa accounting department. Umupo na siya sa kanyang desk. I hate those people. Pabulong na sabi niya kay Lynn. Pabayaan mo na sila. Kanina pa nga nagpaparinig sa amin ng mga yan. Para namang tayo ang nag-formulate ng idea na to. Nakasimangot na sabi ng kaibigan. I understand them. Inferior kasi sila kumpara sa atin. Kaya idinadaan nila sa palakasan ng boses. Wishfully thinking na sa ganoong paraan ay magiging mas mataas sila sa atin. Wika niya. Nagkatinginan si Lynn at ang katabi nitong si Anna. Trust Audrey to know everything. Biro ni Lynn. Kilala ng mga ito ang ugali niya, but they were not easily intimidated. Isa lang ang tanong ko. Sagot pa rin ba ng kumpanya ang phone bills natin? Ngayong hindi na tayo nakikipag-usap sa kliyente sa labas o dapat sa chatroom na lang tayo makipagtsikan sa mga boyfriends natin? Tanong pa ni Anna. Nagtawanan sila. Totoo naman kasing ginagamit nila sa personal calls ang company cellphones nila. Pero secret lang yon. Maya-maya ay parang may dumaang anghel nang pumasok sa opisina si Nathan. Kahit yata paghinga ay maririnig sa sobrang tahimik ng paligid. Nagkunwari siyang busy. Sa monitor ng computer ay nakita niyang patungo ito sa kinaroroonan nila. Are you all settled here? He asked. Yes, bossing. Tugon ni Lynn. May kahalo pang nginig ang boses nito. Halatang may crush ito kay Nathan. Miss Gonzales? Napilitan siyang humarap dito. Yes, boss. Okay ka lang ba rito? Tanong pa ng binata. Yung totoo? Hindi. Masyadong masikip. Ang init din. Dapat upahan na niyo ang buong floor. Tapos, magdagdag kayo ng air conditioning unit. Panggagaya niya sa complaint ng best friend ni Cathy. Waring napaisip si Nathan. Ganun ba? Hayaan mo, pagmimitingan namin mamaya ng board. Nawala sa isip ko ang bagay na yan. Paliwanag ni Nathan. Paano mo naman maiisip ang ibang tao kung sarili mo lang ang iniisip mo? Ngalingaling niyang sabihin dito. Nakapakurap siya na hinarap niya ang computer. Nakapangalumbaba siya nang may bigla siyang ma-realize. Hindi ako marunong mag-computer. Paano ko gagamitin to? Bulong niya sa sarili. Kapag nagpe-present siya sa mga kliyente, brochures at actual products ng kumpanya ang ginagamit niya. Lahat ba kayo ay marunong gumamit ng computer? Tanong ni Nathan. Ako hindi. Tila nahihiyang wika ni Audrey. Hindi niya pinag-aksayahang pag-aralan yun dahil sa palaging paghahambing sa kanya ni Tristan sa computer. Ayon dito, para daw siyang computer rational and just as cold. Hindi pa rin yun subject noong college days nila. Sumunod ka sa akin, tuturuan kita. Wika ni Nathan. Biglang napaisip si Audrey. Kay Lynn na lang ako magpapaturo, sabi niya. May gagawin pa si Lynn. And anyway, wala pa ako masyadong aasikasuhin ngayon. Hihintayin ko pa si Atty. De Leon para sa mga ipinahanda kong papers. Nagsasalita ito habang naglalakad patungo sa private office nito. Turuan mo ako sa computer. Pagdedeman niya kay Lynn. Miss Gonzales! Alright. Bubulong-bulong na tumayo na siya. Suplado ng lalaking to. Bulong niya sa sarili. Nakatingin sa kanya ang lahat ng taga-accounting department na tila naghihinalang nagkukunwari lang siyang hindi marunong mag-computer para mapalapit kay Nathan. Isa pa tong mga chismosa kong katrabaho na to. Wika niya
sabay pasok sa opisina ni Nathan. Ano, natuto ka? Tanong ni Lynn kay Audrey nang bumalik na siya sa kanyang desk pagkalipas ng 2 oras. Hawak-hawak niya ang kanyang noo at parang sasabog ang kanyang ulo. Aray ko, sumakit ang ulo ko. Reklamo ni Audrey. Ganun lang talaga sa una, masasanay ka rin. Paliwanag naman ng kanyang kaibigan. Hindi yun. Ang sakit sa ulo ng pabango niya. Humagikhik ito. Nasinghot mo ba lahat? Ang swerte mo. Kanina nga, nung nandito siya, nagkasya na lang din ako sa pag-amoy sa kanya. Ang bango niya. Cool water yun. Tila kilig na wika pa ni Lynn. Alam niya ang label ng pabango ni Nathan. Dahil iyon ang dating ginagamit ni Tristan. Pero bakit kapag si Tristan ang gumamit ng pabangong yun, parang mas masarap amuyin? Naibulong niya sa sarili. Natuto ka ba naman? Tanong naman ni Ana. Siguro. Wait, paalisin ko lang sakit ng ulo ko. Hinilot-hilot niya ang kanyang magkabilang sentido. Wow, parang langaw. Pwedeng bugawin. Biro ni Lynn. The pain will really go away. Ilang beses ko nang natry yun. Paulit-ulit na tahimik niyang pinagsasabihan ang sakit na ulo niya na lumayas. Pero hindi yun madali ngayon. Dahil mukha ni Nathan ang pumapasok sa isip niya. He was flirting with her. She couldn't be wrong. Nararamdaman pa rin niya ang kilabot na may kasamang pandidiri. Kapag lumalanding na ang kamay nito sa balikat, braso at baywang niya. Hindi siya ganoong nakakapag-concentrate sa itinuturo nito sa kanya. She hated him dahil halatang sinasamantala nito ang pagiging superior nito sa kanya. Pero isinumpa niyang kapag inulit pa nito iyon, ay ito naman ang bibigyan niya ng sakit ng ulo. Galit na wika niya sa sarili. Shit! Sigaw ng isip ni Audrey nang matanaw niya si Carlo na palinga-linga sa pasilyo ng building. Break time at papunta sana siya sa restroom. Dali-daling bumalik siya sa pinanggalingang direksyon. Matagal pa bago lumapag sa floor na kinaroroonan niya ang elevator ng mga empleyado. Kaya napilitan siyang gamitin ang express elevator. Pero natigilan siya dahil pagbukas niyon ay nagkagulatan pa sila ni Nathan. Ground level? Tanong nito nang makabawi. Galing malamang ito sa itaas. Kung ano man ang ginawa nito doon, ay hindi na siya interesado pang malaman. Makita pa lamang ito ay kumukulo na ang dugo niya. Nasira ang disposisyon niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Pati si Carlo ay nawala sa isip niya. No thanks. Ang akala ko kasi walang gumagamit nito. Tinalikuran niya ito. Lumabas ito at hinabol siya. Wait, kung gusto mo, sabay na tayong mag-lunch. I know this restaurant that serves the best steak. I'm sure na magugustuhan mo. Nakangiti na wika nito. What made you think na gusto ko? Hindi ko gusto. Papangit ako sa'yo. Aniya nang maalala ang magiging epekto sa kanya kapag nagagalit siya. Kailanman ay hindi ka naging pangit, Audrey. Nakangiti pa na wika ni Nathan. Nang bigla niyang marinig ang boses ni Carlo. Audrey! Otomatikong tinapakan niya ang mga kamay ng kanyang muka. Oh no, I'm not Audrey. Wika niya. Nakalapit na si Carlo sa kanila. Nang balingan niya si Nathan, ay halatang nagtaka ito kung sino ang lalaki. Can we talk? Tanong sa kanya ni Carlo. Para itong tuta na nagmamakaawa. Naisip niyang siguro ay iyon ang dahilan kung bakit niya ito sinagot noon. Because she likes pets. Carlo, pasimula niya. Pinagsabihan na niya ito na mag-text ito na huwag na siyang istorbohin at subukang kontakin pa. Hinagilap nito ang kamay niya. Please, Audrey. Nakatingin lang sa kanila si Nathan. Binawi niya ang kamay dito. No, Carlo. Matatag na wika niya. Lihim siyang napamura nang magsimulang magsilabasan ang mga taga-accounting at naengganyo ang mga ito
na panoorin ang eksenang tumambad sa mga ito. Audrey, mahal kita. Sinubukan kong kalimutan ka, pero hindi ko magawa. Ikaw ang buhay ko, please. Please naman, Audrey. Bumalik ka na sa akin. Magsimula tayong muli. Gagawin ko ang lahat ng sabihin mo. Pumatak ang luha mula sa isang mata nito. Nainis siya dahil doon. Bakit ito umiyak sa harap ng maraming tao? Iniisip ba nito na makikipagbalikan siya rito kapag ginawa nito iyon? Lalo pa nga siyang na-turn off. Dahil para itong bata na idinadaan sa pagluha ang isang bagay na gustong makuha. I said no, Carlo. Bakit ba ang kulit mo? Umalis ka na nga. Ginugulo mo lang ako. Mataas ang boses na wika niya. Aalis lang ako kapag pumayag ka makipag-usap sa akin. Giit nito. Ito ang sagot ko sa gusto mong sabihin sa akin. I won't take you back dahil ayoko. Hindi kita mahal. Hindi kita minahal kahit kailan. Dahil para kang bata. Sinungaling ka rin. Dinuro-duro niya ito. Kailangan niyang magpakita rito ng masama upang mas madali siyang makalimutan ito. Kahit dinuro na niya ang puso nito, she had to help him somehow. Naging mabait din naman ito sa kanya. Tumigas ang ekspresyon ng mukha nito. Kung sasakalin siya nito, handa na siya. But he didn't. Mas gugustuhin pa niyang saktan siya nito dahil ang ibig sabihin nun ay matindi ang puot nito sa kanya. Sa ganoong paraan ay mas magiging madali ang paglimot nito sa kanya. Hindi mo ko minahal? Pinaglaruan mo lang ako? Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Itinaas niya ang kanyang noo. Sinubukan ko, pero hindi ko kaya. Paliwanag ni Audrey. Nanunumbat ang tingin nito. Pero mahal kita. Gumagaralgal pa ang boses nito. Iiling-iling ito habang humahakbang paatras. Pagkatapos ay tumalikod na ito. It was like a scene in the movie. Only it was for real. She felt a sense of loss, guilt. Carlo was a good man. Pero hindi kayo compatible, Audrey. That's why you have to let him go. Wika ng bahagi ng isip niya. Pinaniwala niya ang kanyang sarili na tama ang ginawa niya. Kumurap-kurap siya. Nakatayo pa rin doon ang mga taga-accounting at kung tingnan siya, ay parang siya ang reincarnation ni Hitler. Anong hinihintay niyo dyan? Popcorn? Singhal niya sa mga ito. Bumulong-bulong na umalis ang mga ito. Nasulyapan niya pa si Cathy na nangingitim ang ilalim ng mga mata. Hindi pa siguro tapos ang pighati nito sa boyfriend. Pero wala siyang nakitang pagtaligsa sa mga mata nito na panungkol sa kanya. A sign that she was hurting too much. Hindi na nito makuhang mag-react pa dahil puno na ng sakit ang mukha nito. Para akong bumalik sa aking nakaraan. Nakangising pahayag ni Nathan. Nasisiyahan siguro ito na makitang hindi lang ito ang nakaranas na mapagmalupitan niya. So, are you ready for the steak? Steak your ass, wika niya at tinalikuran ito. Naramdaman na naman ni Audrey na tila may sumusunod sa kanya. Mahaba ang pila ng mga pasahero sa paradahan ng tricycle. Kaya pinili niyang maglakad papasok ng village. Palagi naman niyang ginagawa yon dahil nakakatipid siya. She told herself not to panic, but her legs already betrayed her. Para nang nakikipagmarathon na mga yon. Bigla ay naging tila masyadong magkakalayo ang mga bahay sa paligid at masyadong madilim. Lumingon siya sa likuran. May nakita siyang headlights ng isang sasakyan na mabagal ang pagpapatakbo. Sino naman kaya ngayon? Si Carlo ba ulit ito? Napausal siya ng thank God nang makarating na siya sa kanyang bahay. Kahit muntikang matapon ang laman ng bag niya sa paghahagilap ng susi, ay wala siyang pakialam. Nang mabuksan ang pinto, ay agad siyang pumasok at napasandal sa likod. Tumakbo siya palapit sa bintana at hinawi ang kurtina. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng bahay niya.
It turned out to be a Baxter. Pagkatapos ay sumibad na iyon ng takbo. Bigla niyang natahak pasara ang kortina. Kung sino man ang nasa loob ng kotseng yun, kailangan niyang mag-ingat. Bulong niya sa sarili. Ibang klase rin ang lalaking ito kung matulog sa isip-isip ni Audrey. Habang nakatingin kay Tristan na parang tukong nahulog ng pabaliktad sa kama. Nakaangat ang mga braso at mga paa nito. Nakanguso pa ang loko. Napangiti siya nang ma-realize niyang tila nananaginip ito. Nagsimulang gumalaw ang mga kamay nito. Tila hinahaplos nito ang kung sino mang babaeng hinaharas nito sa panaginip. Napahalakhak na siya nang tuluyang when his hips did a thrusting movement. Dinampot niya ang unan na nahulog sa sahig at hinampas iyon sa mukha nito. Hoy, gising! Tila naalimpungatang bahagyang idinilat nito ang mga mata nito. Tila naguguluhan pa ito sa nangyari. Sumampa siya sa kama at hinila ang isang kamay nito. Bangon na, Tristan! Utos niya rito. Na-outbalance siya nang hatakin siya nito at tuloy-tuloy na bumagsak sa ibabaw ng katawan nito. Parang sawa na agad siyang nilingkis nito. Tristan! Gulat na sigaw niya dito. Kumunot ang noon nito ng marahil ay rumehistro sa isip nito ang boses niya. Bago pa siya makapag-react, ay lumapat ang mga labi nito sa kanya. Ow! Mahabang daing nito nang tamaan ng mga tuhod niya ang pagitan ng mga hita nito. Damn it, Audrey! Namilipit ito sa ibabaw ng kama habang hawak ang tinamaan niya. Kinapa niya ang kanyang labi. Fortunately, hindi naman pumutok yun. Ano bang iniisip mo? Galit na tanong niya. Akala ko si Claire ka. Wika nito. Claire? Ang pagkakaalam niya ay Katie ang pangalan ng latest girlfriend nito. At saka gising na ito bago siya hinalikan. Kaya bakit pa siya nito na pagkamalang ibang babae? Bulong niya sa sarili. Never mind. Bakit ka nandito? Kunot noon na tanong nito. May problema ako. You must help me. Seryoso na wika ni Audrey. Sumasakit pa rin ang pang-ibaba ni Tristan. Pero napilitan na siyang bumangon kahit pa paika-ika siyang lumakad. Wait, CR lang ako sandali. Paalam niya kay Audrey. Mukha namang na-guilty ito sa ginawa nito sa kanya. Sorry ha, para ka kasing super glow kung kumapit. Kagat-labing wika ng dalaga. Itinaas niya ang isang kamay niya to shut her up. I really need to go to the CR. Doon ka na lang muna sa sala maghintay. Tumayo na ito mula sa kama. Hinayaan niyang mauna itong lumabas bago siya pumasok sa banyo. Inilak niya ng mabuti ang pinto. Pagkuway, unti-unti niyang hinatak ang garter ng boxer shorts niya. At sinilip ang nasa ilalim nun, na parang natatakot pa sa makikita, gayong alam na niya ang nangyari sa kanya. Shit! Pasaway ka, Audrey. Bulong niya sa sarili. Pagkuway, kumuha siya ng isang malinis na brief at saka nagpalit. Sinipat muna niya ang refleksyon sa salamin bago lumabas ng banyo. Nakasalampak sa sofa si Audrey. Ang posing nito ay ang anggulong hinahanap-hanap ng photographers sa isang subject seductive and daring. But he knew she was not aware of it. Walang-wala sa bokabularyo ni Audrey ang salitang seduction. Okay ka na? Tanong nito nang makita siyang papalapit dito. Sa tono nito ay parang nagalusan lang siya nito ng kaunti. Okay na ako. Huwag ka lang lalapit sa akin. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa single couch bago umupo roon. Paano ka nakapasok dito? Kunot noong tanong ng binata. Ano pa? Di gumamit ng susi? Alam ko naman kung saan nakatago yun. Nagmamalaki pang sabi nito. Sinasadya niyang mag-iwan ng duplicate key sa ilalim ng paso sa tabi ng pinto para sa mga girlfriends niya. He thought it was exciting ang sorpresahin siya ng mga iyon
sa kalagitnaan ng gabi at habang nananaginip siya. Until now, that it had turned into a nightmare when Audrey appeared. Alam mo namang hindi para sa'yo yun. Ano ba talaga ang sadya mo na hindi pwedeng ipagpabukas? Tanong pa ni Tristan. Natatakot kasi ako sa bahay. Sabi nito. Tumaas ang kilay niya sa pag-amin nito. Lagi nitong sinasabi na hindi siya takot at nasasaktan. Pero ngayon nag-iba ata. Saan ka naman natatakot? Ikinuwento nito na may kotseng sumusunod dito nang umuwi ito sa bahay. Ibinalita rin nito sa kanya ang tungkol sa pakikipaghiwalay nito kay Carlo. Ang ginawa nitong pamamahiya sa lalaki. Then, she justified as helping him to get over her. At ang hinala nito na si Carlo din ang stalker nito. Diretsyong wika ng dalaga. You did that to the poor man? Ang sama talaga ng ugali mo kahit kailan. Ano ang nagawa ng tao at nakipagkalas ka sa kanya? Kunot noo pa na tanong ni Tristan. Habang tumatagal ay nagiging komplikado ang sitwasyon namin. Kaysa naman magsisi kaming pareho sa bandang huli. Tinapos ko na ang lahat sa amin. Isa pa, dahil sa ginawa niya kaninang pag-iyak sa harap ng maraming tao, nakita kong hindi ko siya kayang irespeto pa. Para siyang bata. Para din naman sa kanyang ginawa ko. Para makita niyang hindi kami para sa isa't isa. Kaya nasabihan ko siya ng masakit kanina. Makita? Lalo mong pinadilim ang paningin ng tao. Kung ano-ano tuloy ang naisip gawin ngayon. Sermon ng binata sa kanya. Hindi ko na kasalanan yun. Na minisinterpret niya ang good intention ko. Giit ni Audrey. Good intention? Di ko alam kung mayroon ka nun. Paano yan? Magiging old maid ka na talaga. Pananakot niya. 29 pa lang ako. Ikaw nga 32 na. Pero wala pa rin nangyayari sa buhay mo. Puro kalaro at pasarap sa kung ano-ano at kung sino-sinong babae. Wika niya. Mas madaling ma-expire ang essence ng babae kaysa sa aming mga lalaki. Isa pa, sino ba ang atat na mag-asawa sa ating dalawa? Nang aasar na wika ng binata. Hindi naman ako atat. I'm just ready to settle down because I want to have a baby. Pero kung hindi pa yun mangyayari ngayong taon, okay lang. Unti-unti nang lumiliit ang mga mata nito. Pagkuway, humikab ito habang nagsasalita. Inaantok na ako. Okay na sa akin dito sa sofa. Pinagpag nito ang sofa at saka humiga roon. Teka, bakit ka matutulog dyan? Inuga niya ang mga balikat ng dalaga. Sinabi ko na nga, diba? Ginugulo ako ni Carlo kaya dito muna ako titira. Antok na wika ni Audrey. Parang narinig niya ang bomb explosion sa Iraq. Nang gerahin iyon ng US sa sinabi nito. Wala kang sinasabi. At saka bakit dito ka titira? Tumatanggi ka ba, Tristan? Baka nakakalimutan mong marami kang utang sa akin. Umayos pa ito ng pagkakahiga. Itinuwid pa nito ang hita nito sa sofa. Babayaran naman kita. Pero hindi sa ganitong paraan. Makakasira ka sa mga diskarte ko. Bumangon ka na dyan, umuwi ka na. Reklamo ng binata. Tumayo ang binata sa harap nito. Nakahanda siyang buhatin ito palabas kung tatanggi ito. Ayoko nga. Ang kulit mo, Tristan. Inis na wika ni Audrey. At siya pa ang naging makulit. Audrey, isa. Banta niya. Dumilat ito at napa-about face sa tumambad dito. Ano ba yan? Sa akin mo pa itinapat yan? Tumagilid ito at isinubsob ang muka sa isang throw pillow. Namaywang ang binata. He had just found a way to send her away. If you stay here, you have to know that this happened to every man every night and every morning. Hindi ka ba natatakot? Baka isang gabi, sugurin na lang kita katulad kanina. Pananakot ng binata. Tristan, hindi ka mag-e-enjoy kung plano mong i-rape ako para lang matugunan ang kalibugan mo. Magdala ka ng babae dito kung gusto mo. Wala akong pakialam. Basta, hindi ako babalik sa bahay. Tapos ang usapan. Mataray na sabi ng dalaga. Audrey! Nauubos na talaga ang pasensya niya. Bakit ba hindi nito maintindihan na ayaw niyang tumira ito sa bahay niya? Tristan,
Pangiinis pa ng dalaga. Sa isang iglap ay nakaibabaw na siya rito. Pinadama niya dito ang isang bahagi ng katawan niya at lakas loob na dinama ang dibdib nito. Nagulat lang ang nakita na reaksyon niya sa dalaga. Ano bang ginagawa mo, Tristan? Ulit nito sa sinabi nito sa kanya nang halikan niya ito. Pilit siyang itinutulak ng dalaga. He could feel her skin and it was cold. Talaga nga yatang walang pagnanasa sa katawan ang kaibigan niya. Frigid ka ba? Tanong ng binata dito. Very funny. Alis dyan! Alis! Nagawa siyang itulak ng dalaga. Kaya sa sahig siya pinulot. Ang bigat mo! Reklamo pa ni Audrey. Tumawa ng malakas si Tristan. Yun lang ang comment mo? Sa ginawa ko sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong nito. Oo, I wonder kung paanong hindi ka pa nakakapatay ng babae sa bigat mong yan. How could they? Oh, never mind. Pigil ng dalaga sa sasabihin. Audrey, no one dies while doing sex. Maliban na lang kung mabulunan siya at hindi makahinga. Paliwanag ng binata. Bastos ka talaga? Lumayas ka nga sa harap ko. Binugaw siya nito. Okay. He stood and headed for his room. Pagbalik niya ay may bitbit na siyang comforter. Doon ka na sa loob, ako na dyan. Saad ng binata. Bumangon ito at tumakbo patungo sa silid niya. Thanks. Nakangiting wika ni Audrey. Na-imagine pa niya ang lapad ng pagkakangiti nito. Napapailing ang binata habang inihahanda niya ang kanyang higaan. Bakit ba niya ipinaubaya rito ang isang kwarto? Gayong mas matibay pa ang stamina nito kaysa sa kanya. Bulong niya sa sarili. She's a friend. Anang isang bahagi ng isip niya. Yeah, right. And she is about to turn my coming days to hell. Babulong na wika niya. Paano kung makita siya ng girlfriends ko? Anong gagawin ko? Ay, pasaway ka, Audrey. Inis na bulong niya. Maliban sa isang pirasong itlog, wala nang laman ang refrigerator ni Tristan na maaaring iluto ni Audrey para sa almusal. Ano ba ang iniisip niya nang magpasya siya na doon tumira? Gusto niyang matawa nang maalala ang reaksyon ni Tristan nang nagdaang gabi. Halatang ayaw na ayaw ng binata na manatili siya sa pad nito. Lalo tuloy niyang pinanindigan ang desisyon na doon matulog. Dahil gusto niya itong lalong inisin pa. Nagiging cute kasi ito kapag napipikon. Yun ang obserbasyon niya simula pa nang maging magkaibigan sila. More than 10 years ago. Nagtrabaho siya noon bilang bartender sa isang bar sa Ortigas. Noong 18 anyos siya upang matustusan niya ang kanyang pag-aaral. Iyon lang kasi ang trabahong nakuha niya. Kahit hindi maganda ang tingin ng ibang tao sa trabaho niya, wala siyang pakialam. Wala naman siyang ginagawang masama. Sa bar na yun niya nakilala si Tristan. Naging parokyano ito ng lugar. Ubod ng kulit. Iyon ang unang pagkakakilala niya rito. Tuwing nagpupunta ito sa bar, ay ang dami nitong dalang kwento. Kahit magparamdam siya na hindi siya interesadong makipagkwentuhan, ay parang hindi nito nakukuha ang mensahe niya. Hanggang nang lumaon, ay tinanggap na rin niya ito bilang kaibigan. Womanizer ito. Pero alam niyang wala siyang dapat ikatakot kahit na doon siya tumira sa bahay nito. Dahil hinding-hindi siya pagnanasaan nito. Ang kaya lang naman nitong kalanteriin ay yung mga babaeng nagpapakita ng motibo rito. She knew he was afraid of rejection. Dahil ayon dito, mahigit 30 taon na nito iyong natatanggap mula sa pamilya nito. And since he was charming, he was never out of women. Ipinrito niya ang nag-iisang itlog nang may makita siyang tasty bread na medyo matigas-tigas na. Pero pinagtiyagaan na rin niyang kainin iyon. Maya-maya ay bumungad sa kusina si Tristan na nag-inat pa. Mukhang hindi ito nakatulog ng mabuti. What's for breakfast? Tanong ng binata, sabay kuha ng tinapay na kinakain niya. Inagaw niya ito dito. That's mine. Kung gusto mo kumain, gumawa ka ng sarili mo.
Aniya at parang batang mabilis na kinain ng sandwich para hindi ito makahingi. Thank you ha, napaka-thankful mo sa pagpapatira ko sa'yo rito. Masama ang tingin nito sa kanya nang lumapit sa refrigerator at silipin ang loob nun. Muli rin itong isinara yun. O-order na lang ako ng pizza. Wika nito. Parang biglang nawalan ng lasa ang kinakain niya. You don't have money. Wika ng dalaga. Who told you? Lumabas ito ng kusina at tumawag ng Pizza Hut. Tumuloy ito sa banyo pagkatapos. Bilisan mo ha, maliligo ako. Bilin niya dito. Hinugasan niya ang ginamit na kawali nang may marinig siyang kumatok sa pinto. Baka yung pizza na yan. Pabuksan mo muna, lalabas na ako. Malakas na sabi ni Tristan mula sa loob ng banyo. Iniwan niya ang ginagawa at dali-daling binuksan ang front door. Hindi delivery boy ang nakatayo sa likod niyon, kundi isang cheap na babae. Iyon lang ang description na nahanap niya para dito. Cheap. Bulong niya sa sarili. The woman must be flat 5. Kulot na kulot ang buhok nito na sa opinyon niya ay hindi bagay sa kayumangging kulay nito. Nawala ang ngiti sa mapupulang labi ng babae nang makita siya. Tristan, may bisita ka! Sigaw niya at iniwan na ang babae. Kumuha siya sa kwarto ng damit na gagamitin sa opisina. May dala na siyang mga gamit at damit nang magpunta siya roon nang nagdaang gabi. Kumatok siya sa pinto ng banyo. Tapos ka na ba? Tanong ng dalaga. Sandali lang. Halatang natatarantas sa loob si Tristan. Sumandal siya sa pinto. Ang tagal, malilit na ako sa office. Wika niya. Nasulyapan niyang nakapasok na sa sala ang babaeng kulot. Titig na titig ito sa kanya. Lumabas si Tristan ng banyo. Nakatapis lang ito ng tuwalya at tumutulo pa ang mga tubig mula sa buhok nito. Napadaan ka? Gulat na sabi nito sa babaeng dumating. Pumasok siya sa banyo. Dinig pa niya ang usapan ng mga ito sa labas. Who's that woman? Tanong ni Katie. Don't mind her. Kaibigan ko lang siya. Nasunog yung bahay niya, kaya napilitan akong patirahin siya dito. Paliwanag ni Tristan. Kaibigan? Hindi ako naniniwala. Hindi ka makikipagkaibigan sa ganong babae. Inis na wika ng babae. Binuksan niya ang shower, blocking the argument outside. Pagkatapos mag-shower ay lumabas na siya ng banyo. Mag-isa na lang si Tristan sa sala. Lumong-lumo ito habang nakaupo sa sofa. Asa na si Katie? Tanong ni Audrey. Umalis na siya. Inis na wika nito na parang sinisisi siya ng binata. Ang bilis naman niyang umalis. Mahinang wika niya. May kumatok uli sa pinto. Yung pizza mo na siguro yan. Huwag ka nang magmukmok. Mukha namang mas masarap ang pizza kaysa sa babaeng yun. Nakangiting wika ni Audrey. Tiningnan siya ng masama nito. Totoo naman na. Sabi niya sabay pasok sa kwarto. Ang cheap mo, Tristan. Wika pa niya. Check this out. Ini-invite ako ng date ng kachat ko. What do you think? Gwapo kaya to? Tanong ni Lynn. Hindi kumibo si Audrey. Sumulyap ito sa kanya. Are you alright? Yeah, may iniisip lang ako. Iniisip niya kung saan pumunta si Tristan nang umalis siya. Sinundan kaya nito si Katie para magpaliwanag? Kung siya ang tatanungin, dapat ay hindi na. Dahil mukha talagang Japayuki ang babaeng yun. Bulong niya sa sarili. Uy, interesting yan. Lalaki ba? Nakangiti pa na wika ni Lynn. Yeah, and he's my best friend. Wika niya upang hindi siya nito pag-isipan ng ibang bagay. Namilog ang mga mata nito. You have a guy best friend? Tila gulat na wika nito. Fabulous! Baka kayo pa magkatuluyan. Marami akong kakilalang ganon. Wala ka ng boyfriend, di ba? Nanunod yun na sabi pa nito. Lynn, we're just friends. At saka hindi mo kilala si Tristan. That's his name. Hindi siyang tipo kong lalaki. Seryoso na wika niya. Kung ang inaalala mo ay yung paniniwala ng marami that friends can't be lovers and lovers can't be friends, hindi totoo yun.
Yung kakilala ko nga, magkaibigan na nagkatuluyan. 5 years na silang kasal ngayon, and they are still together. Take note, 5 years. Ang sabi nila, sa unang 4 na taon lang matamis ang pag-ibig, and then it will fade. Pero sa kaso nila, para rin silang mag-boyfriend hanggang ngayon sa kaswitan. I think malaking factor ang pagiging magkaibigan nila until now. Tila kinikilig na paliwanag ni Lynn. You don't know Tristan. Isip bata yun. Saka ano ba yung ginagawa mo? Baka mahuli ka ni boss. Pag-iba niya sa paksa. Sandali lang ito. Pinagdedesisyonan na lang namin kung saan kami magkikita. Bahala ka. Tinandaan niya ang mga papel na talaan ng pangalan ng mga kumpanyang posibleng maging future clients nila. Pagkuway, napapitlag siya nang may tumili at may narinig siyang tunog ng binagsak na telepono. What the? Napakapit siya sa upuan niya sa pag-aakalang may lindol na nagaganap. Si Cathy nagpatiwakal! Tila nanigas ang buong katawan ni Audrey. Animo ng labo ang tingin niya sa buong opisina. She saw herself when she was just 9 years old, crying to the limp body who committed suicide. Fire and ice rushed through her bloodstream. Audrey, si Cathy nag-suicide daw, kaya pala hindi siya pumasok. Bulong sa kanya ni Lynn. Kumurap-kurap siya. Otomatik kong hinagilap ng kamay niya ang mouse ng computer. Bakit wala kang reaksyon dyan? Tanong ni Lynn. Anong sasabihin ko? Na isa siyang napakalaking tanga dahil nagpakamatay siya dahil sa lalaki? She's stupid. Animo, hindi niya makita ang computer monitor. Somewhere across the room, may naririnig siyang mga nag-iiyakan at nagpapanik. Itinakip niya ang kanyang mga kamay sa magkabilang tainga niya. Nabibini siya. Bumukas ang pinto ng opisina ni Nathan. What's going on here? He asked. Agad na may nagbalita rito ng nangyari. Sandaling tila nag-isip ito bago nagsalita. Everybody, go back to your tables. Mamayang break, dadalawin natin siya sa ospital. Sumunod naman ang lahat sa utos nito. Sasama ba tayo? Tanong ni Lynn sa kanya. Mukhang ragdoll na nakahiga sa hospital bed si Cathy nang dalawin ni Audrey. Magulo ang buhok nito at nanlalalim ang mga mata. She had lost weight too. Ngunit ang higit na kapansin-pansin dito ay ang mga mata nito. Blanko ang mga yun. Parang nauna nang mawala ng buhay sa katawang lupa nito. Pumesto siya sa likod ng pinto upang hayaan ang mga kaibigan nito na kumustahin ito. Some were crying. Mayroon ding nangaral dito na masama ang ginawa nito at wag na nito iyong uulitin. Pero parang walang naririnig si Cathy. Hindi niya namalayang nakalapit na sa kanya si Nathan. Hindi mo ba ibibigay yan? Tanong nito na ang tinutukoy ay ang hawak niyang bulaklak. Pakisama na lang dyan sa bulaklak mo. Iniabot niya rito ang mga bulaklak na hawak niya. Minutes pass. Naisip niya kung kailan sila babalik sa opisina. Sa sobrang dami ng tao ron, parang na-short na sa hangin ng silid. Pinagpapawisan na siya. I'm fine now, wika ni Cathy. Cathy, you're not fine. Hindi mo kailangang magkunwari sa amin. Kaibigan mo kami. Sabihin mo kung anong magagawa namin para tulungan ka. Wika ng best friend nito. Here. Inabutan siya ni Nathan ng panyo. Hindi niya namalayang nakabalik na ito sa tabi niya. Salamat. Tinanggap niya yon at pinunasan ang mga pawis sa noo at mukha niya. I appreciate all this really, but you have to leave now. Nahihilo ko kapag maraming tao. Wika sa kanila ni Cathy. Must be the medicine? Come on people. Kailangan nating bigyan ng space si Cathy. Bumalik na lang tayo sa susunod. Pagsuko ng best friend nito. Nagulat pa siya nang tumingin sa kanya si Cathy. Thank you, Audrey. Can you stay for a while? I want to talk to you. Hiling sa kanya ni Cathy na ikinagulat niya. Ni hindi niya alam na nakita pala siya nito sa kinatatayuan niya. Katulad niya ay diskumpiyado rin ang iba niya kaopisina. Kung bakit siya nahilingan ng ganoon ni Cathy. Ano ang kailangan nito sa kanya? Baka lumuwag na lang ang mga tornilyo nito at bigla na lang siyang tangkaing patayin doon. Bulong niya sa sarili. Pagbigyan mo na siya. Sumakay ka na lang sa akin pabalik. I'll wait for you. Sabi sa kanya ni Nathan. Nakatitig si Audrey sa kanyang mga daliri habang nakaupo siya sa visitor's chair sa tabi ng kama.
Ang huling pagkakataong napunta siya sa ospital ay noong dalhin doon ang kanyang ina na nagtangkaring magpakamatay. But the doctor weren't able to save her mother's life. Hindi na rin siya bumalik sa anumang ospital o kahit klinika dahil pakiramdam niya, lahat ng mga dinadala roon ay namamatay. So how are you feeling? Tanong niya kay Cathy sa intensyong pagaanin ang atmosphere. Ngumiti ito ng mapait. Bad, mahinang wika nito. Let me see. You feel stupid for doing this? Bahagyang naghirap ang tono sa tanong niya. Tumango ito. Tiningnan ni Cathy ang pulsuhan nito kung saan ito naglaslas. I didn't even feel it when I did it. But when I saw the blood coming out, I panic. Ang lamig din ng pakiramdam ko. Sobrang lamig. Naisip ko hindi ko pala gustong mamatay. It's stupid, pero iniisip ko nang gawin ko yun ay gusto kong makonsensya si Leo sa ginawa niya. Maybe kapag nalaman niya kung ano nangyari sa akin, he feels sorry for the rest of his life. Iyak na wika ni Cathy. Lumunok siya ng 2 beses. Ganon nga marahil ang iniisip ng lahat ng taong nagpapakamatay dahil sa pag-ibig gaya nito. Hanggang sa huling sandali, ang iniisip nito ay ang ma-realize ni Leo na mahal din pala ito ng lalaki. If it would take killing herself, then so be it. Inakala kong nasira na ang buhay ko nang mawala siya. Bakit tatapusin ko pa yun? Bakit parang wala na akong itinira para sa sarili ko? Tumawa ito ng mapakla. Now, I'm only thankful I'm still alive. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na hawakan ang isang kamay nito. Noong una ay nakakailang. Pero nang pisilin din nito ang kamay niya, it became almost intimate. For the first time in her life, she felt like she had connected to another soul. I don't want to be weak anymore. Tell me, Audrey, kung paano maging katulad mo. You don't cry over any man. You don't let anyone control your life. Kung magiging katulad mo ako, I'll understand life and I won't be hurt anymore. Mahinang wika nito. Naramdaman niyang nag-constrict ang lalamunan niya sa sinabi nito. Please? Pakiusap nito at lalo pang diniinan ang pagkakahawak sa kamay niya. Tumutugtog ng gitara si Tristan nang dumating si Audrey. Halatang nagkukunwari itong absorb ito sa ginagawa. Masama pa rin siguro ang loob nito sa kanya. Pero wala rin siya sa mood na mag-exert ng effort para makipagbati rito. Pagod siya at ang gusto lang niya ay magpahinga. Isang sulyap lang ang ginawa niya kay Tristan. Tapos, diretso na siyang pumasok sa kwarto niya. Sandali pa lang ang lumilipas nang huminto ang tugtog na nilikha ng gitara ni Tristan. Pumasok ito sa kwarto at naupo sa kama. Anong nangyari? Tanong nito. Hindi siya sumagot. May nakaaway ka na naman? Tanong ng binata. Tristan, iwan mo muna ako. Pagod ako. Mahinang wika ni Audrey. Hindi nga pala ako umalis maghapon. Gusto mo imasahe kita? He started applying pressure on her back. Tinapik niya ang kamay nito. Tristan, wala akong ibabayad sa'yo. Wika niya. Hindi naman ako nagpapabayad. Libre ito para sa mga friend ko. Nakangiti na wika ng binata. Narelax siya pagkabanggit nito sa salitang friend. He was good at what he was doing. Ano bang iniisip mo? Tanong nito. Wala. Pilit niyang inaalis ang mga pumapasok sa isip niya. A talent she had mastered ever since. Pwede ba yun? Kahit natutulog ang tao, gumagana ang isip niya. Tungkol ba kay Nathan? Giit pa na tanong ni Tristan. Hindi ko aaksahin ang utak ko para isipin ang lalaking yun. Itaas mo rito. Masakit ang batok ko. Hiling pa niya. Baka high blood ka. Magpa-check up ka kaya sa doktor. Puro ka na lang trabaho. He felt the sudden tensing of her muscles. What's wrong? Tanong nito. Bumangon ang dalaga. May nakalimutan ako mga brochure sa opisina. Babalikan ko. Wika niya. Nagpapakamatay ka ba?
May kutsilyo dyan sa kusina. Gusto mong kunin ko para sa'yo? Kunot noon na wika ni Tristan. Tinapunan niya ito ng masamang tingin. You're not being funny. Tila na-realize naman nito ang pagkakamali. Alam niyang nag-suicide ang mama nito nung bata pa siya. Sorry. Mahinang wika ng binata. Tinitigan lang ng dalaga ang binata. Ganito na lang. Bakit hindi tayo pumunta pareho sa kusina? Magluluto ako para sabay tayong kumain habang may kandila. Nakangiti na wika ng binata. She smiled at that idea. Bakit kailangan may kandila pa? Para tipid sa kuryente. Hinagilap nito ang tsinelas niya sa ilalim ng kama. Here, bumaba ka na dyan bago pa magbago ang isip ko. That's I wouldn't let to happen. Sabay na nga silang nagtungo sa kusina. Sa pagkamangha niya, fully stocked na ang refrigerator. Isa-isang inilabas nito ang mga rekado para sa lulutuin daw nito. Akala ko ba hindi ka lumabas maghapon? I didn't. Dala-dala to ni Katie kaninang umaga nung dumating siya. Nakita ko lang sa may pintuan. Hindi ko na ibinalik sa kanya. What? Ipapakain mo sa akin yan? Baka masira ang tiyan ko. Mukha pa namang galit na galit sa akin ang babaeng yun. Kunot noon na wika niya. I can't blame her. Marami ng babae ang gusto mag-move in dito. Pero hindi ako pumapayag. Paliwanag ng binata. Yeah, right. Hindi ka naman mukhang malungkot kahit nag-break kayo na Katie. Mayroon ka pa namang Claire. Saad niya. Tumingin ito sa kanya. Claire? Claire, yung sinabi mong akala mo ay ako nung gabing dumating ako. Tila nag-isip ito, pagkuway, nagliwanag ang mukha nito. Yeah, si Claire, kilala mo naman ako. I believe in the theory of preservation. Hindi man sa conservation. Wika pa nito. Inabot niya ang isang tali ng sitaw at sinimulang putol-putulin ng mga yun. Speaking of conservation, kailan ka ba talaga mag-aasawa? Tanong niya dito. Bakit pa interesado ka sa mga plano ko? Wala pa nga akong balak. Masaya pa ako sa buhay ko, kaya bakit ko tatapusin yun? Habang nagsasalita, ay naghihiwa ito ng karne. Sanay na sanay ito sa ginagawa, just like the way he was in everything he did. Madalas ay tinatanong niya ang kanyang sarili kung bakit kinikriticize ng pamilya nito ang lahat ng ginagawa at choices nito sa buhay. Tristan was the type of man who could do anything and everything that he liked. Hindi niya ma-imagine kung wala sa buhay niya ang binata. Always to the rescue kasi ito kapag kailangan niya ng kausap. Nagtangkang mag-suicide yung isang office mate ko dahil sa lalaki. Anunsyo niya. Natigil sa paghihiwa si Tristan. Binitawan nito ang kutsilyo at nagtangkang lumapit sa kanya para i-comfort siya. Pinigilan niya ito. I'm alright. Masyado na yung matagal para maapektuhan pa ako. Wika niya. Binalikan nito ang ginagawa nito. Good. So, ano ang kinalaman na nangyari sa office mates mo sa pagtatanong mo tungkol sa mga plano ko sa buhay? Tumayo siya mula sa kinauupuan at hinugasan ang nahiwang gulay sa gripo. I was just thinking, but don't take it seriously, okay? You can laugh if you want. Natatandaan mo ba yung pangako ko sa sarili ko last birthday ko? Mahinang wika niya. Of course! Sumumpa ka sa harap ng alak na sa loob ng taong ito mag-aasawa ka na. I think it has something to do with the beer, kaya mo sasabi yun. Hindi pa naman ako masyadong lasing nun. The truth is, when I turned 26, I knew I wanted to settle down. Even the year before that. When I celebrate a new birthday, pakiramdam ko tumatanda na ako. And then another and another. Now, the big 3-0 is coming. Itinutulak mo kasi palayo ang lahat ng lalaking nagmamahal sa'yo. Paliwanag ng binata. I don't need a man who loves me. Love fade with time. What I need is a man who knows me. Someone who respects me. And I could respect. Ang kailangan ko ay ang tao na makakasama ko ng habang buhay. Yung kilala na talaga namin ang isa't isa. Seryoso na wika ng dalaga. Humarap siya rito at isinandal ang likod sa tiles. Tumango ito.
Aha. Tristan, do you respect me? Nanlaki ang mga mata nito at itinutok ang kutsilyo sa kanya. Wow, saan patungo ang usapang to? Naghihinalang tanong nito. Just answer my question. Matagal na tayo magkaibigan. Hindi ko pa ba nakukuha ang respeto mo? Audrey, I respect you. Napakabuti mong tao. Kahit na minsan ay hindi ka basta nagpapatalo sa mga pagtatalo natin. Alam kong napakabuti mong kaibigan. Naiiba ka sa lahat, Audrey. May mga time na kahit ako ay gustong sumuko sa mga problema ko, nandyan ka para saluhin ako. Daig mo pa minsan ng mga lalaki dahil sa pagiging responsable mong tao. Pero hindi kita kayang pakasalan kung yun ang nais mong ipahiwatig sabihin sa akin. Seryoso, nawi ka ng binata. Bakit naman? Tila napapahiyang tanong ni Audrey. Unang-una, hindi ka sweet. Pangalawa, mas matangkad ka sa akin. Pangatlo, mas magaling kang kumita ng pera. Pang-apat, hindi mo ako maaakit dahil may respeto ako sa'yo. Sabay pisil sa ilong ng dalaga. Kaya umayos ka, okay? Nakangiti na wika ng binata. Kahit naiilang na sa usapan. Ginaya niya ito. But for one, you won't catch diabetes if I will be your wife. 2, pwede tayong maghiraman ng toothbrush at damit dahil komportable tayo sa isa't isa. 3, hindi ka magugutom sa akin. Giit pa ni Audrey. But I want my bride to be madly, crazy in love with me. At ganun din naman ako sa kanya. At kailan mo naman mahahanap ang bride na yon, Aber? Sa dami ng mga naging girlfriend mo, may minahal ka ba ng sobra-sobra? Sabihin mo nga. Hamon ng dalaga dito. Wala ka nang pakialam dun. Basta ayoko sa isip mong yan. At kapag ipinilit mo yan, mag-aaway tayo. Gumawa ka ng dinner mo mag-isa. Ibinagsak nito sa chopping board ang kutsilyo bago niya birahan ng alis. Dinampot niya ang kutsilyo at tinadtad ng pinong-pino ang karne. Kung ayaw mo, wag mo. Inis na wika niya. Nag-flash sa isip niya ang itsura nito bago siya iniwan sa kusina. What was she thinking anyway? Bakit siya nag-propose dito? Desperado na ba siya? At pati ang nag-iisang kaibigan niya ay gusto niyang pakasalan siya? Bulong niya sa sarili. Audrey, may gagawin ka ba after office hours? Tanong sa kanya ni Nathan nang nasa opisina siya nito. Ipinatawag mo ako para itanong sa akin yan? Disgusted na tanong niya dito. Mukhang hindi naman ito apektado sa pagpapakita niya na kasupladahan. Do you prefer na marinig ng buong opisina ang invitation ko for dinner? Nakangiting wika ng binata. Dinner? Kunot noong tanong niya. Yes. Anong oras mo gustong sunduin kita sa inyo? He didn't sound like he would take no for an answer. She thought of the only man she proposed managed to, and how degrading it was to be rejected. Tiningnan niya ang kanyang suot. Kung okay lang sa'yo yung suot ko, you don't have to wait for me in my place. Naalala niyang kay Tristan siya pansamantalang nakatira. Isa pang dahilan kung bakit hindi na niya dapat papuntahin pa roon si Nathan. Halatang nasiyahan ito. That's nice. I hate waiting. Wika pa nito. Pakiramdam niya ay double meaning ang sinabi nito. Masarap ang mga pagkain sa restaurant na pinuntahan ni na Audrey. Si Nathan ay tila hindi interesado sa pagkain. Busy ito sa pagkikwento tungkol sa success ng previous networking business nito. If you find such happiness with networking, why did you give it up? Tanong ni Audrey. Andrew threatened me that he won't give me a cent if I won't work for family business. At natakot ka naman na ipakita mo na sa kanilang lahat na kayang-kaya mong gumawa ng sarili mong pera at kumpanya na matatawag mong sa iyo at galing sa sarili mong pagsisikap. Bakit nagpapamanipulate ka pa rin? Wika ng dalaga. Because I'm afraid that my business won't last, tulad ng innovators. Saan ako pupulutin pagkatapos? Wika nito. She licked the ice cream in her spoon. Ngayon ko lang sasabihin, but I'm impressed sa mga nagawa mo sa innovators. If you have a well of ideas, wala kang dapat ipangamba.
Your networking business will last. Saad niya. You think so? Tumitig siya dito. At first, I'm irritated because you never change. You're the same stubborn boy I remember. Pero sino ba ang nakakatagal sa mundong to? Di ba yung mga stubborn na katulad natin? May mga bagay na hindi nagbabago, Audrey. Parang naging graba sa bibig niya ang ice cream na kinakain niya. And what is that? Ginagat nito ang kamay niya. My feelings for you. Titig na wika ng binata. Ha? Yun na lang ang nasabi niya sa sobrang pagkagulat. Kung ano ang nararamdaman ko sa'yo nung high school tayo, andito pa din sa puso ko. Paliwanag pa nito. Nathan, napakatagal na nun. Halos 15 years ago na ang nakakalipas. Kaya hindi mo ako mapapaniwala. Saad ng dalaga. It's true. At hindi kita pipiliting maniwala. I'll just prove it. Determinado na wika nito. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata ng Serendipity. Maraming salamat po.